Nagluto kami ng ginataang langka at nagbudol fight nga kami ni Mister dito sa kubo. Magandang araw, another day, another mini vlogs. Noong araw na ito mga mare ay papunta pala ako sa aming kubo. Mag-isa nga pala ako dito mga mare dahil si Mister ay dun dumaan sa ibaba dahil kailangan niyang tingnan yung aming alagang kalabaw. Fast forward na nga mga mare, talaga namang pagkarating ko dito sa aming kubo ay inupakan ko na nga itong natira ko pang mura kahapon. Medyo nagugutom na nga ako mga mare nung mga oras na ito dahil hindi pa nga kami nagtatanghalian. Sira na naman nga mga mare ang diet at talaga namang kung ano-ano na nga ang kinain ng babaeng ito. Uy, mahilig talaga ako mga mare sa mga ganitong pagkain kaya naman ay dito talaga ako maaasahan. At tingnan nyo naman mga mare at talaga namang ako nga lang ang nakaubos ng isang buo. At din nga mga mare ay magsisindi na nga ako ng apoy sa kalan dahil magpapainit na nga ako ng tubig at mamaya nga ihihingi ng kape itong si Mister. Ngayong araw kasi mga mare ay magluluto nga kami ng ginataan langka dito sa kubo. At may life hacks nga mga mare si Mister na natutunan doon sa kanya pinanood nung nakaraan kaya naman ay tinesting na nga niya. Para daw hindi man dikit-dikit mga mare ang dagtanan langka ay kailangan ay babalatan mo nga siya kasabay ng running water. At legit nga mga mare hindi nga dumikit yung dagtanan langka doon sa kanyang itak. Dati kasi mga mare ay naglalagay pa nga kami ng mantika para naman ay hindi nga dumikit yung mga dagtanan langka. Kung may ilog or sapa nga mga mare sa lugar ninyo ay pwede na nga iyon basta malakas ang agos at malinis. At din naman mga mare ay sisimula na nga ni Mister ang pagluluto nitong ginataan langka. Naglalagay nga kami mga mare ng mga ganitong sardina sa mga ginataan. Kayo din ba mga mare, ginagawa ninyo din ba ito kapag kayo nga ay nagagata ng mga ganitong ulam? At bago nga gataan mga mare ni Mister itong langka na ito ay ginisa nga muna niya sa sibuyas, bawang at luya. At ang isa pang masarap mga mare sa ganitong ginataan dapat ay hindi nga titipirin sa gata. At kapag ganitong mga ginataan nga mga mare ang aming ulam ay talaga namang si Mister nga ang nagluluto nito. At grabe talaga mga mare, makakalimutan mo talagang diet ka kapag nga natikman mo ang luto ni Mister lalo na kung ginataan. Uy. At finally mga mare, pagkatapos nga ng 2 oras ay talaga namang makakakain na rin nga ng pananghalian. Sa palagay ko nga mga mare, nung araw na ito ay 2:00 na nga kami nakapananghalian dahil nakatulog nga kami ni Mister dito sa duyan. At sabi nga mga mare ni Mister ay magbudol fight nga daw kami dahil masarap daw kumain kapag ganitong ginataan sa dahon. Kaya naman ay dali-dali na nga ako mga maring kumuha ng dahon ng saging dito sa ibaba ng aming kubo. Alam nyo ba mga mare na hindi naman magastos ang pagiging masaya? Basta kontento lang tayo mga mare sa mga bagay na meron tayo ay hindi nga mahirap ang maging masaya. Hindi kailangang maging magastos tayo mga mare para lang mapasaya ang ating mga sarili. Sabi ko nga mga mare kay Mister, basta napoprovide nga namin yung mga bagay na kailangan namin ay okay na nga kami sa ganitong buhay. Wala tayong dapat patunayan mga mare sa iba as long as wala nga tayong naaapakan na ibang tao. At dito nga ay nagprepare na rin nga ako mga mare nitong aming pagkain at talaga namang gutom na nga ang aming mga pagkatao. At inilagay ko na rin nga mga mare itong mga tira naming ulam nung umaga. Meron nga dyang okra, itlog na prito at tuyo. Kung sa iba nga mga mare ay simple nga lang ang pagkain na ito, para sa amin ay talaga namang napaka-special lang nga nito. Dahil sabi ko nga mga mare, hindi kailangan gumastos ng mahal para lang maging masaya. Ang kailangan mo lang talaga ay makontento. Alam nyo ba mga mare na ngayong June 14 ay talaga namang magte-10 years na nga kami ni Mister. At sa 10 taon na iyon mga mare, masasabi ko na hindi lahat ay puro masaya. At dumarating talaga kami mga mare sa point na talaga namang puro away na lang at hindi na namin maintindihan kung bakit pa nga kami nag-i-stay sa isa't isa. Pero pinagpapasalamat ko pa rin mga mare ang lahat ng nangyari na iyon dahil alam kong yun ang mas nagpatatag sa amin dalawa. At ang importante naman ngayon mga mare ay yung ginagawa niya ang lahat para sa aming dalawa. At ginagawa rin niya mga mare ang best para naman ay makabawi siya sa lahat ng mga pagkukulang niya sa akin at mas na-appreciate ko nga iyon. Kaya naman happy anniversary. Alam kong malayo na pero malayo pa. So siya hanggang dito na lang mga mare. Maraming salamat. Stay safe. God bless. Bye. Bukas ulit.